mabuti ngayon. Okay, today is what is so-called, what they call Easter Sunday. And I believe so that all churches are concentrated in preaching all about the resurrection of our Lord Jesus Christ. Yan po, alam pong topic nila. Karamihan sa lahat ng churches. So, itong inawag natin, Morning Has Broken, has something to do with the passage that I'm gonna be preaching for you this morning. So, gusto kong tingnan natin, no? Ang umaga na ito na kung saan napakahalaga ito na makita natin sa buhay ng bawat isa sa atin. This is actually a very popular song in 1971. Ang nag-compose nito ay si Eleanor ang first name, but it was popularized by Cat Stevens. No? Siguro napakinggan ninyo ang mga awiting ito, mga unang panahon. At ito po, ang sinasaad ng awit nito, it talks about the new beginning, yung bagong pasimula. At naghayag ito ng wonders and of course a gratitude and spiritual birth. Yan po, no? At alam po natin na sa Biblia, makikita po natin ang mga umaga. No? Kagaya ng mga umaga, pangyayari sa umaga. Si Abraham, nung umaga, kinuha niya si Isaac para sacrifice doon sa Mount Moriah. Diba? As God commanded him to do so. Early morning, si Joshua, kinuha niya mga taga-Israelite para sila po ay lulusog sa mga surrounding nation nung nagdudoon sila sa Canaan. Marami tayong makikita dito sa Biblia, mga pangyayari patungkol sa umaga. Diba? At nakita natin, sinasabi ng it's a very good thing to pray in the morning. Sinasabi, pag umaga, magandang manalangin. Diba? At marahil lang iba sa atin dito ay may mga umaga sa inyong mga pangyayari, sa umaga sa inyong mga buhay, na kung saan eto po ay matindi. Eto po ay nagbibigay ng tinatawag nating isang bagay na hindi nyo makalimutan. Diba? Kagaya po. No? It was early morning when our sister Beth, I discovered that she was lying. It's a very significant kung minsan ay hindi mo malimutan ang nangyayari. Punta mo, makita mo, nakadusay na. Siguro may mga bagay din, mga pangyayari sa buhay ninyo na nangyari sa umaga. Kaya nga, ang inilagay kong pag-uusapan po natin ay Morning Has Broken. Pag sinabi mo, Morning Has Broken, ito ay, it's daylight. It is already dawn. Ito ay nag-ahagaw yung tinatawag nating takip silim at umaga. Diba? Ibig sabihin ng Morning Has Broken. Pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay saglit manalangin. Napagpalang Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, narito kami upang baybayin muli, Panginoon, ang isang bagay na kung saan kailanman, Panginoon, ay di namin ito malilimutan. Dahil sa umagang yon, Panginoon, Ikaw ay muling nabuhay, Panginoon. Upang sa ganun, kami po, Panginoon, ay mapalaya. So, Lord, bless your words that I'm going to be speaking this morning. That not only be inculcated in the minds of my brethren, but most especially in their hearts. Upang sa ganun, makita nila, Panginoon. Yes, that took place in the gospel, in the four evangelists na yun, sinasabi nila. Na, at sabi niya, by this gospel you are saved. If you hold firmly to the word I preach to you, otherwise you have believed in vain.
At pagpupunta tayo sa accounts ng mga evangelist, for evangelist na ito, no? These people went to the town, doon sa libingan ng morning. It was when morning has broken. It was daylight. Pero alam ba ninyo, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, nung mag-umaga na, when morning has broken, there are also enemies that have been broken during that very moment in time. And that's what I would like to concentrate. The enemies, yung mga kalaban, kaaway na nabasag nung ang Panginoon ay muling nabuhay nung umagang yaon. May mga bagay-bagay na nabasag din, binasag ng ating Panginoon. Yun ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Ano-ano ang mga bagay na ito? Una, death. Alam ba rin yung death? Patay. Just try to imagine, the Lord Jesus Christ was inside the tomb. And an angel came down from heaven and he rolled the stone away. And it's not upang ang Panginoon ay para makalabas, hindi, no? It is to let the women get inside para makita nila na totoong muling nag-resurrect ang ating Panginoon. Amen. Yun ang purpose doon. Pero ang point natin, dahil imagine ninyo yung pakikibaka ng kamatayan sa ating sa muling pagbuhay ng ating Panginoon. Walang ginagawa ang kamatayan sa ating Panginoon. That has no power over our Lord Jesus Christ. Wala siya. Yan sabi ng Biblia. Hindi niya kayang takluban o dili kayo pigilan ang muling pagkabuhay ng Prince of Life. He is the Prince of Life. Isn't it? Siya ang prinsipe ng buhay, ang ating Panginoon. So, wala siyang karapan. Hindi niya kaya ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. He was not able to hold Christ. At hindi na kayang muling magtagumpay. At yung agat sa bawat isa sa atin na nampalataya sa tagumpay. Walang nagawa ang kamatayan. Tingnan po natin kung anong kamatayan ang sinasaad dito na dahil ng ating Panginoon. Una, yung physical death. Nakita natin kanina, hindi pwede siyang kaya muli siyang nabuhay. Hindi pwede mananatili siya doon. Bagkus siya po ay muling nabuhay. Yun yung physical death. Nag-separate yung tinatawag natin katawan at espiritu ng ating Panginoon. Kaya sabi niya sa pinag-uusapan natin nung second last word, Father, unto your hands I commit my spirit. Inahibilin ko sa iyo, Ama, ang aking kaluwa, ang aking espiritu. Pangalawa, makita po natin ang klaseng kamatayan nito. Ito yung tinatawag na spiritual death. Ito yung separation. Pag sinabi kasi natin death, paghihiwalay ito. Separation. Okay? The separation from God. Nung tayo ay hindi pa mananampalataya, we were separated from God because of our spirit is separated from God. And that was the spirit that was separated from the Father. Hindi pwede yung time God ay magsiseparate ito because hindi po pwede. Hindi ba unite itong time God na itong Trinity? Hindi po pwede. Yung spirito na, she was spiritually separated from the Father, yung Spirit na. Hindi tayo. Kapag tayo ay makasalanan, nung makasalanan, separated tayo sa Ama. The Lord Jesus Christ is fully God and fully man. And when we say fully God and fully man, He's got the body and spirit also with Him, right? Pero hindi siya spirit, at yun, spirito yun yung nawalay. May mga heresy kasi na nagsasabi, pag sinasabi ko kasi namatay ang Diyos, yun ang ibig sabihin. Namatay ang Diyos. Spiritual, human nature was separated from God. Why? Because of our sins that was imputed upon Him. Lahat ng mga kasalanan natin ato doon.
Walang pagkakaiba yan sa atin. We are spiritually separated nung makasalanan tayo. But, of course, the deity, yung deity niya, yung pagka-Diyos na, can never be separated. That is actually the Reformed teaching siya. Yan ang tamang katuruan talaga. Kaya sabi niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Pero yung kanyang pagka-Diyos, sabi niya, kaya mo yan, anak! Kaya natin yan, tatlo tayo. Walang iwanan. Di ba? Ibang politiko dyan, ha? Walang iwanan. Pagkatapos na naman, nagkiwaiwalay sila. Pero walang iwanan sa hirap. Hirap. Nung ang Panginoon ay nandoon yung ama at yung anak na kaya natin yan. Kaya natin ang kaligtasan ni Pastor Moses. Kaya natin ang kaligtasan ng Band of Christ Center Church. Kaya natin ang kaligtasan ni Panfilo. Lakso na Panfilo bayan. Ayun. Lahat yung ginagawa. Mga minamahal kapatid kay Kristo. When Christ took our sins upon Him on the cross. And of course, he said that was judicial in nature. When I say judicial, it is linked to what we call the covenant in eternity. When I say covenant, may pinag-usapan na sila. Ikaw anak ang pupunta doon. Okay, Dad, I'm gonna go. I'm gonna go and die for the body of Christ and the church. Amen? Yun ang sinabi niya. Ganun po katindi. No? Ano kasi ito, malalim na theology ito. Ewan ko kung naunawaan din. No? So that very moment in time when our sins was upon Him, God treated Him as a sinner. The Father treated Him as a sinner, of course. And at the very moment in time, doon sa panahon yun, na-withdraw yung kanyang love at ang kanyang grace. Why? Just because of us. Para sa atin yan. Yan ang makita po natin dito. Para magkaroon tayo ng atonement. Okay? So yung truth ng Diyos na para sa atin ay kinuha lamang niya. Inako niya doon sa krus ng Calvary, mabigat yun. Upang magkaroon tayo ng kaligtasan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. So my dearly beloved friends, bilang mga anak ng Diyos, para sa atin, that is merely a doorway going to paradise, going to heaven. Di ba? From this land of sorrow, going to a land, a joyful land that God prepared for each and every one of us. Na kung saan wala na yung iyak doon, wala na yung sakit doon, wala na yung kapighatian doon. Dahil pinunas na ng ating Panginoon nung siya ay muling nabuhay. Na? Sabi kasi ng Bible, to be away from the body is to be present with the Lord. That's an assurance for each and every one of us who did believe in the Lord Jesus Christ. Assurance yun sa bawat isa sa atin. In the book of 15, dito sa pinag-uusapan po natin, papasok tayo kasi sa 54, verse 54, kung titingnan po natin dito, no? Hanggang 57, wala nang sumang ang kamatayan sa mga anak ng Diyos. Sabi nga dito, when the perishable has been clothed with the imperishable, ito yung resurrection, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true, that has been swallowed up in victory. Wala na. Kaya meron paglalait si Apostle Paul dito sa kanyang pananalita. It's actually an irony. Sabi niya, where, O death, is your sting? Ayun na nga itisumang mo, asaan na yung kagat mo? Kamandag. Where, O death, is your sting? Asaan na yung kagat mo? Kamandag mo. And then he says, the sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us the victory to our Lord Jesus Christ during His resurrection.
Nakita niyo? No? Yan po, makikita po natin dito sa ating pinag-uusapan. And the second that was broken, when morning has broken, is hell. Okay? Hell. Alam niyo ang hell? Sa Amerika, sabi niya, hey, to hell with you. Ayaman na lang to hell, di ba? To hell with you. Well, of course, this is the second enemy that has been broken in the early morning when our Lord Jesus Christ rose from the dead. Of course, Jesus Christ entered death for mankind. He did not descend into hell, na sinasabi ng mga iba na pumunta siya sa impyerno. Ano kukunin niya sa impyerno? Nung siya daw ay namatay tapos pumunta daw sa impyerno, ano kukunin yun, di ba? Ano kukunin niya doon? And they reason out that he went to hell daw, doon sa Sheol, at sinabi niya, ako ay panalo. So what? For what? Bakit pupunta pa siya doon? Ano na niya yun? Nabilang doon na, naghihirap na sila eh. Di ba? Yan ang pag-iinter. Pagnanakaw, pagkikismoso, ano pa man dyan, hatred, whatever it is, lies, whatever it is, no? Mas wala found our Lord Jesus Christ, and that is a hellish situation, condition. Hindi pumunta sa hindi siya pumunta, no? No? Intindi? Baka, ito ba, napanigay ka nung at ko? Ang kanyang nararamdaman doon, very intensive. And intensive. It's not extensive. It is only intensive that after that. Because after that, sabi niya, it is finished. Di ba? Matindi lang ang kanyang paghihirap na parang impyerno ang kinalalagyan niya. Yun yung descended into hell. Okay? Is the church, my friends. Sinasabi ng Biblia na kung tayo ay tunay, the word is tunay, ha? Because everybody, when you say, namati ka ba? Namati ako. Tunay ba? Ano, di ba? Ano ka pala? Namati ako. But yung keyword is tunay. 295. So, mga nanampalataya sa ating Panginoon, tunay, will go directly to the Father when we will leave this sinful world, no? Sorrowful world. Alam mo natin that hell was forever being broken during that early morning when morning has broken. Kita niyo? Ha? So para sa atin yung umagang yun. Para sa atin. Can you please try to reminisce, no? Remember something in your life. Sa buhay ninyo na umaga nung kung saan very significant. Wala yan dito sa umaga nito. Pati yung pag-alis ng aking may bahay, wala yan. I will forget that after all. But this one we cannot forget it because when we go to heaven, salamat Apo, punatayo ka niya na. Salamat Lord, because that very morning, when you rose from the dead, andito ako sa tabi mo. Di ba? Napakagandang, talagang, He rose from the dead. He lives. He forever lives, my friend. 5 punto ito, kaya Pentecostal muna tayo ito. Yung manadaig ng ating Panginoon na mga kalaban natin. And the third one is no other than the grave. When you say the grave, yan, it's another enemy that has been broken during that very morning when morning has broken. Di ba? Ang tao sa tanang buhay niya ay natatakot sa tinatawag nating grave na yan. Di ba? Ewan ko sa bawat isa sa atin. Kailan kaya ako may pipisok din.
ba? Natatakot ang tao. Kailan kaya ako? The moment I will lay down my life on that hall. Pero alam niyo, nakakalungkot dahil there are lots of Christians nowadays na iba yung perspective nila dito sa grave na ito. Iba ang kanilang pananaw sa tinatawag nating punto na o dili kay butas na paglalagyan nila. Ha? Butas na yan, butas lang yan eh. Di ba? Butas lang yan kung saan ito ilagay natin itong madaling mabulong. Yan, makasalanan. Diyan lang ilalagay yan. Yan. Pero maraming natatakot doon ng mga Kristiyano pa. No? Pero nandoon lang yun, reserved for our resurrection. Yung butas na yan. Kung tayo ay mamatay na at ilalagay doon, ito lamang po ang maiiwan. Remember this, take note of this. Ang spirit natin will go to heaven because some teaches that there is no heaven yet. And I do not believe. Ito naman po ang maiiwan. Kaya nga sabi, to be away from the body is to be present with the Lord. Even the death on the cross, when He said, remember me when you are in paradise. Today, you will be with me in paradise. And what is the paradise that the Lord Jesus Christ is talking about? In the book of Corinthians, 2 Corinthians, Paul stated that paradise is no other than the third heaven. Ano iba yung paradise kung yung third heaven na pupuntahan itong kaluluwa natin? And our bodies will stay on that hole, inside that hole. And when resurrection comes, those two will be righted and becomes a glorified body. Yun. No? Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. To be away from the body is to be present with the Lord. Tapos, ayun na nga ron. Kaya na hindi presensya ng Diyos. Diba? Saan ang presensya ng Diyos? So, pag nandun na tayo, pagdating ng resurrection, what we can see our bodies is already a glorified body. No? Isang glorified body. Ang sabi ng Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18. Even in this book of Philippians, 1 Corinthians, sabi, the twinkling of an eye, when the trumpet which will be blown, will rise from the dead with a glorified body. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi ko alam, kakapsat yung kasjemet, no? Iti pananaw ti maysa ka tayo. Meron na, it was already prepared. Ang hina naman ng ating Panginoon na maglaan ng ating tirahan noon pa panahon nila 2,000 years ago when He promised to His disciples saying to them that I'm going to be going there and prepare a place for you and I will come back and take you with me so that where I am, you may be also. Hindi ba nagawa ng Panginoon yun? Mahinang builder ang ating Panginoon. Kung gano'n. Baka yung mga contractor doon, umiwas na. Pero yung doon, sa Cervantes, sabi nila, the longest bridge. The longest bridge, imposible ako na. Paano? Nakita ka, ingana lang ito hindi sisip. Yung the longest bridge, bakit longest bridge? Dahil kasi, it took 20 years hanggang matapos yun. Yung paano? 20 anos ba para matapos? Kaya ba longest bridge? Pero ang Panginoon, of course, isang lang. When He said, I'm going to prepare a place for it, it's already prepared. So, to be away from the body is to be present with our Lord. So, instead of weeping, no? Imbis na tayo ay maghihinagpis o diligay, malulungkot sa mga nauna sa atin na manananampalataya, magsaya tayo dahil alam natin, inunahan tayo Mas mabilis pa sila sa atin. Kung pwede lang sana mag-suicide, mag-suicide na lang tayo, di ba? Kasalanan naman. Doon na sila sa ating Panginoon.
sa glory ng ating Panginoon. Isn't that a blessing? Sa pagpapala yung kapatid. So, ang kamatayan, yung butas na yan, yung butas I mean, huwag tayo matakot dyan. Butas lang yan. Ha? Baka may, pag ano ka ng butas, baka may ginto pa dyan eh. Diba? So, that was the third enemy that was defeated when Christ was elected. And the fourth one, of course, when morning has broken, another worst enemy. No? Grabing enemy ito. Ang nabasa at walang iba kundi ang kasalanan. Kasalanan. No? Alam mo natin yan. Lagi natin ginagawa yan. Di ba? Pero, yung 3 araw na yun, tapos na. Natapos na ng ating Panginoon. Yung kasalanan yon doon sa cross at nung muli siyang nabuhay. Yung kanyang pagkabuhay, yun yung amen ng ating Ama. Amen! Anong ibig sabihin yung amen na to? Na ang sakripisyo ng kanyang anak doon sa cross ay approved. Approved na. Amen. Alam mo natin na ang isang ang dead savior or isang tagapagligtas na patay, ay hindi makapagliligtas yan. Di ba? Pero ang muling na buhay ay makakapagligtas yan sa mga taong lalapit sa Kanya. Ito yung justification, sinasabi kasi ni Apostle Paul na ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay doon tayo na-justify. Na-justify. Pag sinabi yung justification, you're declared wala ka ng kasalanan. Yan po, no? Wala ka ng kasalanan at nag-indicate ka na. Okay? At nagiging righteous tayo. We are forgiven of our sins. Yan po ay talagang dakilang pangako ng Diyos sa mga na ay Yesu Cristo. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, dapat ang kasalanan ay dapat hindi tayo dapat magpadali. Di ba? Dahil kasi tapos na eh. Tapos na, wala na, tatapos na ng ating Panginoon ang kasalanan. That is the reason why the Apostle Paul can say, I can say no to sin. Pwede kong sabihin, ayaw ko na. Diba? Dahil sa muli niyang pagkabuhay, sa pangatlong araw, dapat wala tayong alalahanin patungkol sa mga bagay na ito, mga kasalanan na ito. We are free. Those are free to believe in our Lord Jesus Christ. So yun yung pang-apat na kalaban natin, mga kaaway natin na dadaing ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Nung siya'y muling nabuhay, wala na yan. And of course, finally, ang panghuli ay walang iba kundi si Taning. Taning? Si Taning. Si Satan. Okay? Alam mo natin si Satan? Ha? Lala natin si Satan? Amo natin si Satan? Amen? Nung tayo pa ay wala sa Panginoon. Di ba? When morning has broken, that first day of the week, my friends, the final enemy was likewise broken. And there's no other than Satan. No? Satan. Satan. Sa mga iba rin, Satan. Sa iba yun, ito, Satan. O yun, Satan. Sa kanila kasi pag sinabi mong Satan, yan. Yan. Di ba gano'n? Satan.
Ganyan o, Satan. Pero natapos na ng Panginoon ng Satan na yan. At naging mo, brother mo, ibaloy ka, tapos sabi mo, Satan. Anong klase yan? Satan, or the devil, or the dragon, as the Bible tells us, or whatever you name, or what to call him, the outcome is still the same. Okay? The liar. Yun yung mortal enemy ng ating Panginoon at sa ating mga tao ng Diyos. No? Alam mo natin, during the ministry of our Lord Jesus Christ, He tried every way to short-circuit. Di ba? Yung plano ng ating Panginoon na pupunta sa krus ng Kalbaryo. An example to this is those babies that was murdered in Jerusalem. Di ba? Nung pinanganak ang ating Panginoon, nung binalaan siya ng anghel, umalis kayo dahil pupunta si Herod dito, papatayin lahat ng ano? Yung mga bata yan. Anong ginawa? Umalis. Tapos nagutos si, putayin lahat ng, nung nagtanong siya sa mga Pharisees doon, mga tagapagturo, sabi nila, mga 2 years old or 1 year old lang yan. So, yun yung itusan niya. Patayin lahat ang mga 2 years old, pababa. Pero, naligtas yung mga tatlo, yung Trinity doon. Yung Trinity, pinabayaan. Diba? Ang kanyang pawis na pumapatak. So, yung tindi, yung intense ng kanyang so I believe so that during that very time when he was being tempted by, when he was in the garden praying, Satan was there trying, no, you will be defeated. You cannot do that. Hindi mo kaya pupunta doon. Gusto niya hadlangan ang ating Panginoon. At marami pa nakita natin sa Biblia. Pero nakita natin Jesus, no? Nagtagumpay siya sa pagsubok. Nagtagumpay siya sa bagyo na yun. Para makapunta lamang po sa krus ng Kalbaryo. Para sa bawat isa sa ating mga kapatid. Kaya sabi niya, it is finished. Okay? Usapan natin yan, noong Friday, di ba? It is finished. Tapos na. Doon din, ang tinatawag natin na balik yung spiritual, yung spirit niya sa yung, kaya sabi niya? At your hands I commit my spirit. So, nung sabi niya, it is finished. Nauga yung kaharian ni Satanas, nauga kung ano yung kanyang kaharian. Diba? Yung pundasyon ng kanyang kaharian ay talagang nabasag na. Pero nung pangatlong araw na, ika nga rito, nung muling nabuhay ang ating Panginoon, nakita niya ang kanyang sarili, wala na. Bagsak na pala ako. And wala na. Patay na. Ang aking plano ay hindi makapagtatagumpay. Kita niya ang kanyang sarili, nawala na siyang kapangyarihan. Nakita niya ang kanyang sarili na siya ay binigyan ng hinusgaan na ang ating Panginoon Jesucristo. Magpakailanman siya ay talo na. Wala na. Hallelujah, my friend. Hallelujah. Yes. What a total victory for you and me. Para sa iyo at para sa akin. Gusto kong basahin sa inyo ang mga talatang ito, kapatid, na in the book of Luke chapter 10, verse 18, nakita ng Panginoon nung inutusan yung 72 na mangaral at marami silang nagawa. Nakapagparay sila ng mga demonyo, lahat ng gawa nila, nakapagpagaling sila. Sabi ng Panginoon, nakita ko si Satan na bumagsak mula sa langit, na parang lightning, parang kita. Nakita niya si Satan.
Even in the book of Revelation, sabi ni John, doon sa chapter 20, verse 1 to 3, anong sabi niya? At nakita ko in his vision, nakita ko, sabi niya, I saw an angel came from heaven, going down, having with him yung natawag natin tanikala, the chain. Tapos, tinalikalaan tinatawag natin si Satanas. At inuhulog doon sa magpakawalang hanggang butas. Which means to say, in advance, sa kanyang kamatayan niyo, when he was ministering here, it's a symbolical way or metaphor wherein, nung siya'y namatay doon, ang katuparan yung nakita niya. Nung siya'y namatay sa punang Calvary, muling na buhay, yun na, bumagsak si Satan. Yun nakita niya, symbolically speaking. Yun. Hindi kasi pwedeng i-interpret ang revelation ng literal. Maliban doon sa chapter 1 to 3 na yun, yung 7 churches, that can be literally, no, it's impossible. So, nakita natin na bumagsak si Satanas. So, glory, victory, has forever won. No? Tapos na. Matungkol sa satanin na yan. So, wala tayong dapat, ano pangalan? Katatakutan, alalahanin, dahil talo na. Ang pinakadakilang kalaban natin, talo na. Noong umaga, when morning has broken, wala na. Christ resurrected at talo na ang ating dakilang kalaban. So my dear beloved,